Ayan. So tayo po mga kapatid ay magpapatuloy dito po sa ating pong pag-aaral sa book po ng Judges. At malapit na naman po tayong matapos. Ayan, hanggang 21 lang po yung book ng Judges at nandito na po tayo sa chapter 18. So, ang tinitignan po natin ay continuation ng kwento ng mga Israelita, no? Particularly dito po sa tribe po or sa angkan po ni Dan na napag-aralan po natin kagabi na wala po siyang portion. At ito po ay nakakapagtaka sapagkat lahat naman po ng tribes, 'di ba, ibinigyan po sila ng kani-kanila pong mga portions. At nakita po natin na pinagbigay din alam sa atin una pa lang, 'di ba, na doon po sa kanila pong pagko-conquer ay nag-fail po itong si Dan laban po doon po sa mga nation na nakasakop doon po so supposed to be na i-conquer po niya, no? So napag-aralan po natin 'yan sa mga pinakauna lesson po natin. At dito makikita po natin na napag-aralan po natin kagabi na sila po ay gustong mag-conquer ng isang lugar or ng isang place na kung saan hindi naman yun yung kanilang yung kanilang portion. Hindi yun yung ibinigay, 'di ba, sa kanila. At nakaka-amaze lang na kung titignan po natin very willing po sila, 'di ba, na i-conquer yung land na ito. Actually yung portion na ito ng land na gusto po nilang mapasa kanila ay portion, 'di ba, ng land na supposed to be ay para po kay Ephraim. So hindi nakikita po natin dito yung disobedience nila unang-una sa Panginoon, and at the same time ito po ay hindi pagrespeto doon po sa portion na naibigay sa kanila pong kapwa Israelita, no? So ipagpapatuloy po natin yung kwento ng tribu po na ito. Nandito na po tayo sa chapter 18 verse 20, no? Verse 20. At before that, nakita rin po natin na yun nga, kinuha po nila yung Diyos-Diyosan nitong si Mikas or si Micah. At kasama po yung priest na hired nitong si Micah or itong si Mikas. At yung alok po sa kanya ay nagustuhan po ng pari, sapagkat napakaganda po ng offer ng tribe po nitong si Dan sa kanya, Sabi dito, alin ba ang mas gusto mo, ang maging pari ng isa sa lipi ng Israel o ng isang pamilya lamang? So kung it's the same thing, yung ganito rin po yung inoffer sa kanya ni Mikas o ni Micah na noong inofferan po niya itong Levite na ito or itong pari po na ito, tinanggap po niya. Siya po yung Levite for hire, priest for hire. May mga ganyan din po sa kapanahunan po natin ngayon na mga pastors for hire, At lang sila, gumagawa po sila ng kanila pong tungkulin dahil po doon po sa benefit na maibibigay, 'di ba, ng tao. Supposed to be this Levite, dapat wala siya dun Dapat nasa nasa temple siya. Nasa Shiloh, 'di ba? Yun po yung lugar na kung saan ay
doon po sila supposed to be gumaganap, 'di ba, ng kanila pong tungkulin, pero wala siya doon. That speaks, mga kapatid, na wala na sa isa man sa mga tribes na ito yung may alam mo yun, yung may kagustuhan na pumunta doon po sa doon sa lugar na kung saan sinet po ng Lord sa kanila na i-meet po nila, 'di ba? I-worship siya, 'di ba, sa lugar na iyon, no? At wala na katulad ng kapanahunan po natin sa ngayon na kung saan ay bibihira na po yung may kagustuhan, 'di ba, na dumalo sa mga pagtitipon, no? Hindi na lahat ay gano'n na kasigasig, 'di ba, yung kanila pong pagnanais na katagpuin po ang Diyos, 'di ba, sa lugar na kanya pong itinakda ng iglesia, na doon imimit siya, 'di ba, sa araw ng pagsamba. So it's the same thing. Kaya makikita po natin that people nowadays, they are creating yung mga altars, 'di ba? Yung mga sarili po nilang mga altars sa kanila pong mga katahanan, na katulad po ng ginawa nitong si Mikas or ni Micah. Nag-hire siya ng Levite, nag-hire siya ng pare, 'di ba? Para doon ay gawin na niya, 'di ba, yung mga pagsamba na sana inaakala po niya ay tatanggapin, 'di ba, ng Panginoon, no? At no doubt na itong Levite na ito, for hire, mas maganda yung offer, hindi na lang isang pamilya kundi isang angkan na ito, 'di ba? Mas magiging sikat siya, mas magiging well provided, 'di ba, yung kanya pong mga pangangailangan. Kaya kung may mga opportunities na magbibigay sa kanya ng mas higher, 'di ba, na benefit, ginagrab niya. Kaya tingnan natin dito sa 20, sabi niya, nagustuhan ng pare ang alok sa kanya, kaya kinuha niya ang mga imahen at masayang sumama sa kanila. Masayang sumama itong si Levite, itong si pare dito po sa mga Danites, or yung mga tribo po nitong yung angkan nitong si Dan. May kasiyahan pa siya. Kinuha niya pa yung imahen, 'di ba? Yung imahen na ginawa nitong si Micah, yung mga Diyos-Diyosan, 'di ba, na ginawa po nitong si Micah. Makikita natin na kung sino ba itong si Micah? Yung una pa lang na pagpapakilala po sa atin, isa rin siyang magnanakaw, 'di ba? Ninakaw niya yung may ninakaw siya, 'di ba, sa kanyang ina, at ito ginawa din, 'di ba, sa kanya yung nakita natin na yung pamilya po na ito ay may pagkasinungaling din, kasi sabi ng nanay niya ibibigay niya, 'di ba, sa Diyos, pero sa totoo lang konting portion lang, 'di ba, ng salapi yung kanya pong ibinigay. At yung ibinigay dito po sa sinasabi pong Lord nila ay iginawa pa, 'di ba, ng Diyos-Diyosan, ng imahen na kinuha din, ninakaw din sa pangangalaga po nitong si Micah, at tignan natin na yung kasiyahan po ng yung alam mo yun, yung mga false lang talaga, pwede natin silang ma-identify sa isang sa isang pananalita. They love yung mga yung mga ganitong offer, 'di ba, sa kanila. They love material. Yung pangmundo lang, 'di ba, yung gusto po nila yung comfort ng mundo, 'di ba, yung comfort ng mga materials, yung salapi, 'di ba, yun po yung mahalaga, 'di ba, sa kanila, no? At sabi dito sa 21, at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nasa unahan nila ang mga bata, mga alagang hayop, at mga kagamitan. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa bahay ni Mikas, ay tinipon nito ang kanyang mga kapitbahay at hinabol nila ang mga Daneo, no? Hinabol nila. Hindi pa sila nakakalayo. Ito, tinipon na nitong si Micah yung
kanyang mga kapitbahay. Sabi hindi ito, siguro hindi ito kasing dami, 'di ba, ng mga ng mga Daneo, no, or yung mga angkan nitong si Dan, at sabi dito na kanilang sinisigawan. Nang mag-abot sila, tinanong ng mga Daneo si Micah, ano bang nangyayari? At napakarami ninyo. Di ba? Alam mo yun, nagmuang-muangan itong mga Daneo, di ba, sa kung ano po yung kanilang ginawa, na para bang sila pa ngayon yung parang walang atraso, di ba, dito po kay Micah. So tignan natin, sumagot si Mikas, itinatanong pa ninyo, gayong tinangay ninyo ang aking pari at kinuhang lahat ang aking mga Diyos-Diyosan. Very specific po, yung reason kung bakit po hinabol nitong si Micah ito pong mga Daneo. Sapagkat, sabing ganun dito, tinangay nila yung kanyang pari, yung hinair niya na pari, at yung lahat ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Yung kanyang mga sinasamba. At itong susunod na word ay napakatindi, mga kapatid. Sabi niya, wala na kayong itinira sa akin. Wala na kayong itinira sa akin. Kinuha na ninyong lahat. Kinuha na ninyo yung lahat ng aking Diyos-Diyosan. Wala na akong sasambahin. So just imagine na lang, mga kapatid, kung anong klaseng mga tao ang meron sa kapanahunan na iyon. Siguro ang Lord, di ba, habang nakikita po niya yung tagpo po na ito, ay grabe lang siguro yung kanyang lungkot, di ba, yung kanyang paghihinagpis, sapagkat ipinagpalit na siya ng itong lipi po ni Dan at itong lipi po ni Ephraim sa mga Diyos-Diyosan, di ba, na kanila pong ginawa. Tayo namang mga mananampalataya, di ba? Iba po yung sa atin. Mawala na yung lahat, wag lang ang relasyon natin sa Panginoon. Masigit na mahalaga, di ba, yung relasyon natin sa Diyos. Masigit na mahalaga yung commitment natin, di ba, sa Panginoon. Kaya nga hindi tayo nababother sa kahit na ano pa man, mapa-COVID man yan, mapa-war man yan. Yung lagi ko pong sinasabi na, oo, merong takot, 'di ba? Nandyan yung takot. Pero sa lahat ng portion po ng scripture, napakarami pong binabanggit ang salita ng Panginoon na do not fear, do not fear. 'Di ba? Laging ganun, do not fear. Marami siyang ipinakita po sa atin na ang Lord nagsasabi, huwag tayong matakot. Kasi sapagkat hawak po niya, 'di ba, yung lahat ng bagay, 'di ba, na mangyayari, no? Hawak niya. Kasi kung iaalaw niya na mamatay ang isang tao kahit naman siya nasa loob ng kanyang tahanan, 'di ba? Kasi kung iaalaw niya na mamatay ang isang tao kahit naman napaka-secured, 'di ba, ng lugar, katulad po ng nangyari, 'di ba, sa lately lang, no? Nandun na sila sa safe room, mga kapatid, eh. Supposed to be hindi na sila makukuha doon, eh, kasi nasa safe room na sila, eh. Lamang may nakita po natin, 'di ba, sa mga balita na kahit nandun po sila sa safe room, sinilaban po sila, nasunog po sila. So wala lang talagang safety sa mundo po na ito. Ang safety po natin ay nasa Panginoon, no? Ang safety lang talaga natin ay nasa Lord, especially when we are speaking about sa buhay. Sino po ba yung nagbigay ng buhay? Sino po ba yung nag-iingat ng buhay? No, sino po ba yung sinabi ng scripture na siya yung nag-breathe, 'di ba, ng buhay sa isang tao, 'di ba? Ang Lord, siya po yung may hawak ng buhay. Itong si Micah, sabi niya, wala na kayong itinira sa akin, wala na akong sasambahin, 'di ba? Wala na.
Unlike sa atin po ngayon, nakikita po natin na ang kalakasan natin, ang buhay natin, 'di ba? Ang portion natin ay ang Panginoon, no? Mawala na yung lahat. Wag lang ang relasyon natin, 'di ba, sa Panginoon. Kasi ang pumipili po sa Diyos, hindi nawawalan, 'di ba? Pero ang hindi pumipili sa Diyos, sila po yung nawawalan. No? Sila yung nawawalan. Sinabi nila, mabuti pa'y manahimik ka na lang. 'Di ba? Baka marinig ka ng mga kasamahan namin, magalit sila at patayin ka, pati ang iyong pamilya. So just imagine na lang, no, itong mga Daneo po na ito, kinuha na nila, ninakaw na nila, 'di ba? Kumbaga, kung titignan natin, deserve mo 'yan, Micah, kasi ganyan din naman ang ginawa mo, 'di ba? Ganyan din naman yung klase ng pamilya, 'di ba, na meron ka. Instead na mag-turn ka sa Diyos, instead na mag-turn ka kay Yahweh, gumawa ka pa ng mga Diyos-Diyosan, 'di ba? Yung mawala pa yung Diyos-Diyosan, mawala sa ano mo, sa sirkulasyon ng buhay mo. Kung tutuusin, kung itong si Micah ay sana ay tama po yung kanyang relasyon po sa Panginoon, 'di ba? Matutuwa siya na mawawala na yung mga Diyos-Diyosan, 'di ba? Sa buhay niya. Matutuwa siya na wala nang stronghold, 'di ba, doon po sa kanyang family. Pero hindi, gusto niya talaga itong habulin. Gusto niya talaga itong kunin. Gusto niya talaga itong ibalik, 'di ba, sa kanya, no? Ayaw niyang mawala ito sa sirkulasyon, 'di ba, ng kanyang buhay. 26, at nagpatuloy ang lipi ni Dan sa paglakad, no? Nakita ni Mikas na hindi niya kaya ang mga Daneo, kaya umuwi na lamang siya. Wala na yung kanyang mga Diyos-Diyosan, 'di ba? Kinuha na ito ng mas malakas, 'di ba, sa kanya. Itong mga Daneo ay mas malakas, 'di ba, kaysa sa kanya. Hindi na niya na ibalik, 'di ba, yung kanyang mga Diyos-Diyosan, no? Sabi dito 27, nagpatuloy ang mga Daneo sa Lais, dala ang Diyos-Diyosan ni Mikas, pati ang pari, no? Sinalakay nila ang Lais, isang bayang tahimik at payapa. Pinatay nila ang mga taga roon at sinunog ang buong lungsod. So titignan natin, no, ganun sila ka-eager pala sa pakikipaglaban. Bakit hindi nila ito ginawa doon sa portion na supposed to be ay para sa kanila? Doon sa lot, 'di ba, na para sa kanila. Ganito pala sila kasigasig sa pakikipaglaban, 'di ba? Pero makikita po natin na ang kino-conquer po nila na land ay hindi dapat para sa kanila. Ito po ay nakaalat sa sa kanilang mga kapatid, no? Pero minsan ganyan, kapag nakikita kasi ng tao na hindi niya kaya yung kanyang kaharap, hahanap siya ng mas sa kanya, mas mahina sa kanya, at yun yung kanyang sasalakayin. Katulad ng ginawa ng mga Daneo po na ito. At grabe yung kanilang pagpatay. Kasi sinabi dito, pinatay nila ang mga taga roon at sinunog ang buong lungsod, no? Sinunog ang buong lungsod. We can identify, 'di ba? Yung parang pag binabasa po natin ito, parang sinasabi natin sinunog. Pero kapag nakita pala natin sa balita yung totoong nangyari, 'di ba, sa pagsusunog, katulad ng ginawa po ng Hamas sa mga sa mga kibbutz, no, lalong-lalo na doon po sa talagang napakatindi po yung nangyari, na makikita doon na yung mag-anak, 'di ba, nagyayakapan po sila, nasunog po sila, 'di ba, ng buhay doon mismo sa sarili po nilang mga safe room, no? So nakakalungkot lang yung mga ganito pong mga tagpo, pero ganito po yung kanilang kasigasigan na makonquer yung land na hindi naman para sa kanila, no? Walang nagtanggol sa mga taga roon sapagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang lugar na ito ay nasa kapatagan ng Bet-Rehob. Matapos sunugin, muli itong itinayo ng mga Daneo at kanilang tinirhan ang dating pangalang Laish
ay pinalitan nila ng Dan batay sa pangalan ng kanilang ninuno na isa sa mga anak ni Jacob. Congratulations, no? Nagtagumpay sila doon sa mas mahina, 'di ba, na naging kalaban po nila, no? At gusto nilang palitan po yung pangalan ng Lais at gagawin po nila itong Dan bilang alam mo yun, pagkakakilanlan doon po sa kanilang ninuno na si Dan, at sinabi pa dito na anak ni Jacob. Ipinagtayo nila ng altar ang Diyos-Diyosan ni Mikas at kanilang sinamba. Ipinagtayo nila, 'di ba, ng altar yung Diyos-Diyosan ni Mikas, no? So nakakaano lang, alam mo ba kung bakit ganito, mga kapatid? Kasi wala na silang panahong pumunta, 'di ba? Doon sa lugar na supposed to be sasambahin po nila si Yahweh. Kasi kapag ganyan, kahit naman sa kapanahunan na ito, maintindihan natin na kapag hindi ikaw palaging nasa tahanan ng Diyos sa araw ng pagsamba, hahanap at hahanap ka talaga ng sasambahin. Kung hindi yung employer mo, yung kita mo, 'di ba? Yung teleserye mo, yung internet, yung pamilya mo, 'di ba, sila? Kasi anything that you put na priority kaysa sa Panginoon, yun po yung Diyos-Diyosan. At ito nga ang nakikita po natin na pagkakamali sa tribe po nitong si Dan, Si Jonathan na anak ni Gershom, sabi dito, apo ni Moses, ang ginawa nilang pari. Sila na mismo yung gumagawa, 'di ba, ng kanila pong mga pari. Sila na yung nagsiselect, no? Hindi ito, makikita natin yung mga paglabag po nila, no? Talaga sa Panginoon, yung disobedience lang talaga nila sa Lord, no? Nagtatayo sila, no? Sila na yung nagtayo, 'di ba, ng sarili po nilang pari. Oo, makikita po natin, 'di ba, na ganyan naman na nasa lahi naman, 'di ba? Yung itong si Moses, 'di ba? Itong si Gershom nandiyan naman. Pero ang Lord po yung nagtatayo at hindi ang tao. 'Di ba? Sabi dito mula noon ang lahi nito ang nagsilbing pari nila hanggang sa sila'y dalhing bihag ng kanilang mga kaaway. Ang Diyos-Diyosan naman ni Mikas ay nanatili roon habang nasa Shilo pa ang tabernakulo ng Diyos. Wala nang pumupunta doon sa Shilo. Wala nang pumupunta doon sa tabernacle ng God. Wala na ni isa, 'di ba, sa kanila na, kasi bakit pupunta ka pa doon, ang layo-layo, gagastos ka pa. Kung titingnan mo, sabi naman sa Bible, 'di ba, sinasabi nila, you can worship God anytime, anywhere, 'di ba? Misleading po yung mga ganong mga kaisipan, Kasi kung totoong nag-worship ang isang tao sa Diyos na ito na nagre-require, 'di ba, ng meeting doon sa place ng Shiloh, doon sa place na kung saan nandun po yung tabernakulo, Siya po yung nagre-require nun. Kung tama yung puso, kung tama yung spirit ng isang tao, hindi siya pwedeng hindi pupunta doon. Kasi yun po yung kagustuhan ng Diyos sa kanila. Pero tinamad na sila, malayo, maglalakbay ka pa, 'di ba? Mapanganib pa sa daan sa kapanahunan po na yon. Katulad ngayon, marami po yung hindi mga lumalabas sapagkat mapanganib ang daan, 'di ba? Baka biglang bumagsak yung raketa, 'di ba, ng Lebanon, mapanganib yung lugar. Ganyan po unti-unting nawawala, 'di ba, yung commitment ng isang tao sa Diyos na ito. At kung sasabihin natin na makakaligtas tayo sa kanila sa scripture, hindi po ito naging matagumpay, 'di ba, sa kanila. Nag-result po ito ng kanilang pagsamba sa mga Diyosan, So sabi dito, wala na, yung sabi dito, yung Diyos-Diyosan ni Mikas na nanatili roon habang nasa Shilo pa ang tabernakulo ng Diyos, So tignan natin, let's continue chapter 19. Nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang Libita na malayong bulubundukin ng
Ephraim, no? So itong Levite na ito, napapag-aralan po natin, ay kaiba doon po sa Levite. Nauna po nating pinag-aralan na hinire po nitong si Micah, no? Sabi dito, pinapakilala ulit, 'di ba, yung isang Levite na ito. Sabi dito, kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Judah, at ginawa niyang asawang lingkod. So may paglabag na naman po dito, mga kapatid, yung isang Levite na ito, no? May paglabag na naman itong lingkod ng Diyos na ito, itong pari na ito. Sapagkat supposed to be, yung paglabag, hindi siya dapat kumukuha ng concubine, 'di ba? Hindi siya dapat kumukuha ng kanyang concubine. Lahat ng mababasa po natin sa scriptures, kahit po yung mga ginamit ng Lord, yung mga tanyag na tao na ginamit ng Lord, sa tuwing makikita po natin sila na nakikipagrelasyon, 'di ba, sa hindi po nila asawa, makikita po natin yung destruction ng family sa kanila. 'Di ba? Yung destruction ng Diyos sa kanila pong pamilya. Nandyan, kita natin si David, 'di ba? Lingkod po siya ng Panginoon, pero dahil po doon po sa kanyang mga dahil sa kanyang lust, no, dahil sa kanyang pag-aasawa ng marami, kahit ito pong si Solomon, 'di ba? Yung hindi nagiging faithful doon po sa kanya pong mga doon sa kanyang asawa, nakita po natin na nagresulta po ito, 'di ba, ng magulong pamilya. Magulo lang talaga yung pamilya ng isang tao, 'di ba, ng isang mag-asawa na hindi sila faithful doon po sa kanilang marital, 'di ba, yung marital promise po nila. Magulo. Kahit dito po sa scripture, ang gulo-gulo, wala pa akong nabasa na kwento ng isang pamilya na kung saan nandun yung unfaithfulness, hindi lamang sa Lord, kundi maging doon po sa kanila pong mga asawa, na matiwasay po yung buhay. Si Solomon, 'di ba? Grabe po yung nangyari sa kanya pong pamilya. Si Abraham, nakita rin po natin, lingkod po siya ng Panginoon. May faith po siya, pero doon po sa kanyang pagkuha, 'di ba, ng kanya pong concubine, yung asawa po, hindi siya nanatili doon po sa pangako ng Diyos sa kanya. Inunahan po niya ang Lord, 'di ba? Nagkaanak po siya dito po kay Hagar. Nakita natin ang gulo din po ng pamilya, 'di ba, nitong si Abraham. Pamilya po yung nagsasuffer kapag pinipili po ng isang tao yung unfaithfulness, 'di ba, sa kanilang partner. Kahit sa kapanahunan na ito, mga kapatid. Tell me a family, 'di ba, na kung saan may mga babae, may mga lalaki, 'di ba? Yung tatay may babae, yung nanay may lalaki. Tell me who suffers. 'Di ba? Ang pamilya mismo yung nagsasuffer. Nabasa ko sa aking Facebook yung isang post ng isang pamangkin ko. Sabi niya, kung hindi lang sana naghiwalay ang mama at papa ko, sana naging mabuti akong anak. So ang sakit-sakit lang nun siguro na especially 'di ba, you dreamed for a good family. You dream for, alam mo 'yun, yung matatag, 'di ba, masaya na pamilya. Pero sinisira po yan ng unfaithfulness. Sinisira yan ng unfaithfulness. Unang-una, hindi ka naging faithful doon sa promise mo sa Panginoon. Whatever be your reasons, kasi ganyan siya, kasi ganito siya, kasi nagbago siya, kasi ganyan siya. Di ba? Marami pong mga ganyan na sinasabi, no? Just to justify their actions, no? Just to justify yung kanila pong mga kasalanan. Pero hindi. Sa isang mananampalataya, dapat matatag po yung kanyang pagtitiwala, di ba, sa Panginoon, no? Na hindi niya sisirain yung kanyang marital status, anuman yung nangyari, anuman yung naging problema, di ba? Hindi solusyon yung kapag nang babae siya, manlalalaki ka na rin. O kaya nang lalaki siya, mambababae na rin. Di ba, yung kanyang
partner, no? So dito, itong Levite na ito, kumuha siya ng kanyang asawang lingkod. Magiging lingkod lang yung babae na ito, 'di ba? Kung saan niya gustong gamitin, pwede. Kung hindi available yung kanyang asawa, meron siyang extra, 'di ba? Meron siyang pupuntahan, no? Verse 2, subalit nagalit sa kanya ang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Whatever yung reason, naman yung ikinagalit ng babae po na ito, 'di ba? Kapag nagagalit naman talaga, kahit naman yung lalaki o yung babae, umuwi sila, 'di ba, sa kanila pong mga magulang. So hindi kaiba itong babae na ito na nagalit dito po sa Levite na ito na ginawa siyang asawang lingkod. At umuwi po siya, no, sa kanyang mga magulang sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan, 4 months. Naisipan naman ng Levita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Himuking makisama uli sa kanya. So makikita po natin dito, ano man po yung sitwasyon nila sa kanila pong sa kanilang pagsasama, itong Levite na ito, gusto pa rin niya, 'di ba, na makasama itong babae na ito, 'di ba, na ginawa niyang asawang lingkod, no? Sabi dito, nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyenang lalaki. So itong biyenan na lalaki, mas malugod pa siya kaysa doon sa ginawang asawang lingkod, kaysa doon sa babae. Mas excited pa itong si tatay, 'di ba? Mas excited pa itong si father, si Aba, 'di ba, sa pagdating ng Levite na ito. Hindi natin alam kung bakit, pero makita po natin dito na nagpagayak siya, sabi dito, ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Whatever, 'di ba? Ano man yung kanyang ikinagagalak, marahil itong tatay na ito gusto niyang maayos yung pagsasama siguro ng kanyang anak at saka nitong Levite na ito, or marahil may mga whatever be the reason, no? Ikinagalak po ng tatay, ikinagalak ng biyanang lalaki yung pagdating, 'di ba, ng Levite na ito. Verse 4, pinilit pa siyang tumigil doon, kaya nanatili siya roon ng 3 araw. 3 days silang nagbanding, 'di ba? 3 days na nagbanding itong Levite na ito at saka itong biyenang lalaki, no? Sabi dito, nang ika-4 na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan. Nagpapigil naman siya at magkasalo pang kumain. Pagkatapos sinabi ng ama, magpabukas na kayo at lulubusin na natin ang pagsasayang ito. Itong Levite na ito, mga kapatid, meron siyang tungkulin sa tabernakulo. Meron siyang gawain doon. Merong assigned na na ginagawa siya, 'di ba? Supposed to be, hindi siya naaantala. Lalong-lalo na, 'di ba, sa kanyang paglilingkod sa Diyos na ito, sa Diyos na sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Pero dito makikita po natin na madali po siyang ma-persuade, 'di ba? Madali siyang sabihin lang na bukas na kayo, 'di ba? Kahit ma-delay na yung trabaho, kahit hindi na magampanan yung tungkulin niya doon sa temple, okay lang, 'di ba? Hindi niya na mas priority na niya, 'di ba, yung minsan ganyan, 'di ba, na pagbigyan mo na lang, 'di ba? Pagbigyan mo na lang. Ako yung tatayo sa church. Ngayon lang naman 'yan Ngayon lang siya nag-ask, 'di ba, may mga ganyan. Ngayon lang naman nagpabinyag, ngayon lang naman nagpaganito. Pero kung titignan mo, cycle na 'yon, 'di ba, sa buhay niya. Pang ilan na 'yon? Ngayon lang naman ito, ngayon lang naman ito, ngayon lang naman ito. Delayance. Sino po sa atin yung gano'n na
nakaset ka sa pagpunta, 'di ba, sa gawain po ng Panginoon. Tapos merong bigla-biglang sasabihin, "Huwag na, dito na muna. Samahan mo muna ako." 'Di ba? Magsaya muna tayo. Banding-banding muna tayo. 'Di ba? Never mind the pagtayo, never mind the ministry, 'di ba? Ako hindi ako favor sa ganun eh. Yung meron kang tungkulin sa sa temple, meron kang tungkulin sa tabernacle, meron kang tungkulin sa church, 'di ba? Tapos ipagpapalit mo 'yon sa yung personal na decisions or personal na gain. No, hindi ako panatag po doon, no. Hindi ako katulad po ng Levite na ito. Sige na, pagpabukas na 3 araw na kayong nagbanding. 'Di ba? Para mga employer, 6 days na kayong magkasama, 24 hours. 'Di ba? Yung isang araw lang na pagpunta mo, 'di ba, sa iglesia, makasama po yung mga kapatid, nagmamadali ka pa, 'di ba, sa yung pagbalik, no? Nakikita natin yung priority ng tao eh. 'Di ba? Kung priority ba talaga niya ang sumunod sa Panginoon o mas priority niya, 'di ba, yung kanyang pansariling kapakinabangan, no? Magpabukas na kayo, sabi ng biyenan, at lubos-lubusin na natin ang pagsasayang ito. Masaya dito, 'di ba? Kain, 'di ba, may party, mas masaya dito. Ilang pupunta ka doon sa gagampanan mo yung tungkulin, mananalangin ka doon, magpupuri ka doon, maglilinis ka doon, and whatsoever. Dito muna kayo, 'di ba? Ipagpaliban na muna ninyo yung inyong pag-uwi, 'di ba? At pagganap ng iyong tungkulin. Ayaw sana niyang ipapigil, ngunit mapilit ang pakiusap ng biyenan. Kaya pumayag na rin siya. Ito yung masakit, mga kapatid. Minsan, mas prina-priority ng tao yung nararamdaman ng kanyang kapwa-tao at binabaliwala yung nararamdaman ng Diyos. 'Di ba? Minsan ganun eh. Si God naman yun, naintindihan niya ako. Si God naman yun eh. Si God yun. Minsan ganun, no? Pero how do you feel if you are a father? Tapos yung iyong anak, mas priority niya yung iba kaysa sa iyo. 'Di ba? Sa atin, we can identify sa mga magulang. Ano yung feel nyo? Ano yung mafe-feel nyo? 'Di ba? Parang sinabi ng isang kakilala po natin, sinabi niya, pag umuwi ako ng Pilipinas, sabi niya, yung mga anak ko, 'di ba? Hindi man lang sila nag-spend ng maraming time sa akin. Mas nag-spend sila ng time, 'di ba, sa kanilang mga barkada, 'di ba? Doon sa kanilang mga affairs. Masakit 'yun sa isang ama. 'Di ba? Masakit 'yun sa isang ina. Pero ganito minsan eh. Mas komportable tayo dito eh. Mas komportable tayo dito na nagsasama-sama, 'di ba? Yan mo na yung tungkulin mo. Marami namang gagawa doon, 'di ba? May mag-feel naman doon sa yung pwesto. Ang hirap nun ha. 'Di ba? Ito mga kapatid, ang isa sa mga pinanghahawakan ko. The moment na you will say yes to God, lahat ng ginagawa mo, pananalangin man yan sa kanyang templo, paglilid man yan ng song leading, 'di ba? Pag-a-usher man yan ng mga tao, 'di ba, ng mga newcomers, paglilinis man yan sa loob ng iglesia, lahat ng ginagawa mo sa templo, alam yun ng Diyos. 'Di ba? Kung kabayaran lang ang nais mo sa Panginoon, mas magandang maglingkod sa templo ng God. Mas maganda sa tabernacle ng Diyos. Kasi lahat nakikita niya. Siya yung pinakamayaman sa lahat. At hindi siya kuripot sa pagbibigay ng kanyang pagpapala. Pansinin mo, sa lahat ng iyong pagtayo, hindi cursed ang ibinibigay sa iyo. Blessing. Blessing. Kaya, lagi ko po itong sinasabi, kahit napakaliit yan na ministry, say yes to God. Yes lang talaga. Lahat ng para sa Panginoon, yes lang talaga. Kasi kapag nag-yes ka sa Lord, hindi niya, sinong mabuting ama yung nag-yes ka sa kanya, tapos
puro pain yung kanyang ibibigay sa'yo. Papaluin ka pa niya. Hindi ganun yung Diyos natin. Na pinag-aaralan natin sa bawat pagtayo mo, may pagpapala ang Diyos. Sa bawat pagtayo mo, may binibigay ang Diyos. Di ba na pagpapala? Kahit umawit ka man dyan ng sinto-sintonado, nakita ng Diyos yung puso mo, may pagpapala doon. Di ba? He will give you the desires of your heart, whatever it is. 'Di ba? Ano man yung desire ng puso ng tao, 'di ba? Kung ito po ay ayon doon po sa kalooban ng Lord, 'di ba? Kanya po itong pinapagpala. Kaya tumayo ka. Tumayo lang talaga. Pinaglilid ka ng opening prayer, mag-lead ka. 'Di ba? Pinag-worship leader ka, mag-worship leader ka. 'Di ba? Kasi sa Lord ka naglilingkod, hindi sa tao. 'Di ba? Nakikita ng Diyos yung kailangan ng anak ko ng dagdagan ko nga yung tono nito kasi pumapalya. 'Di ba? Kailangan ng anak ko yung mas mas malakas na mga yung kamay kasi napakasipag niya. May pagpapala, 'di ba sa Panginoon kahit yung paghuhugas mo, 'di ba? Yung pagtapon mo ng basura, paglilinis mo sa lahat. Kapag sa temple ka ng Lord naglilingkod, hindi ka mawawalan. 'Di ba? Nakikita lahat 'yun ng Diyos. At hindi siya kuripot, 'di ba? Sa kanyang mga workers. Sabi dito, 8, kinaumagahan, muli silang naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, kumain muna kayo at mamaya na lumakad. Kaya nagsalo muna sila sa pagkain. Nang sila'y lalakad na, sinabi ng ama, lulubog na ang araw at maya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na muli kayo matulog at bukas na ng umaga kayo umuwi. Ilang araw na silang delayed, 'di ba, sa kanilang pag-uwi. Ngunit hindi na pumayag ang Levita. Sa wakas, hindi siya pumayag. Sa halip, sabi dito, tumuloy na sila. Dumidilim na nang sila'y dumating sa tapat ng Jebus, o yung Jerusalem, kasi ito po yung place ng mga Jebusites, di ba, sa kapanahonan. So that means to say, mga kapatid, na hindi pa ito talagang nakukonquer, di ba, ng mga Israelita. Diba? Sa panahon lamang po ni David na totally na-conquer po yung land po na ito at ginawang city ni David. No? Sabi dito, na ngayoy Jerusalem. Kaya sinabi ng alipin, mabuti pa po'y tumuloy na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi. Ayan, ginabi tuloy sila. Diba? Dahil dito sa ama na, wag muna kayong umuwi. Ipagpabukas na ninyo. Mag-party-party muna tayo. Diba? Pero hindi na nagpapigil ito. Ginabi na sila, diba, sa daan. No? Sabi dito, sinabi ng Levita, hindi tayo maaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo sa Gibeah. So, hindi pa sakop ng mga Israelita ang Jerusalem o yung Jebus. Sa Jebus. Tanda natin, Jebus. Jebusites. No? Ito yung Jerusalem, no? Sa kapanahonan na ito. Tutuloy tayo sa Gibeah. Hali kayo at sa Gibeah o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi. No? Magpalipas. Sa feeling ng Levita, hindi siya safe dito sa lugar ng Jebus. Kasi hindi ito lugar ng mga Israelita. No? Sabi niya, hindi, doon tayo sa Gibeah o kaya sa Rama. Mas, tayo doon, mas safe tayo doon kasi mga Israelita yung nandun. No? Kaya, lumampas sila ng Jebus at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw nang sila'y makarating sa Gibeah, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Isang bayang sakop ng lipi nitong si Benjamin. So at least safe sila. Kasi mga kalahi nila ito, 'di ba? Mga kapwa nila, parehas sila ng mga wika, 'di ba? Parehas sila ng pinagmulan. Kasi sakop ito ng lipi nitong si Benjamin, no? So mas safe sila. So tingnan natin. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan upang doon magpalipas ng gabi, sapagkat walang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. Oo nga, lipi po ito ni Benjamin, mga kapatid. Pero napaka-indifferent ng mga tao. Nakita nila na ito ay mga
sojourners, di ba? Ito yung mga naglalakbay. Pero wala man lang ni isang nag-alok sa kanila, di ba, ng matutuluyan. Ito ay disobedience din sa Panginoon. Kasi ipinagbilin po sa kanila sa kapanahunan na yun na maging mabuti kayo sa mga sojourners, maging mabuti kayo sa mga naglalakbay. Lalong-lalo na ang mga naglalakbay po na ito ay mismong mga kapatid nila. Diba? Mismong mga kapwa nila, mga Israelita. Pero wala silang pakialam. Katulad ng maraming mga Kristiyano sa kapanahunan na ito, wala silang pakialam sa kanilang kapwa mananampalataya. Diba? Wala silang pakialam. Hindi. Alam mo yun, yung Kristiyano lang naturungan, pero wala talaga yung care. Walang pagpapahalaga. Diba? Sa sitwasyon ng iba. Diba? Ng iba niyang mga kapwa mananampalataya. So, walang nag-alok sa kanila. So, doon po sila magpapalipas ng gabi sa liwasang bayan. Alam mo naman kung ikaw ay nakatira sa isang bayan, alam mo naman yung mga manlalakbay marami silang dala. Diba? Alam mo naman na kailangan nila ng matutuluyan. Pero wala nang humanity. Diba? Sa kapanahunan na ito, bahala ka sa buhay mo. Diba? Sabi dito, samantalang nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki. Galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang ito'y dating taga-kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gibeya na nakatira. Karamihan ng nakatira dooy mula sa lipi ni Benjamin. So may isang matandang dumaan. Ito ay galing sa lipi po ni Ephraim. Tumira na rin siya dito po sa Gibeya for whatever reasons. No? Sabi dito, kasi karamihan sa mga nasa Gibeya ay lipi po nitong si Benjamin, no? Mula sa lipi ni Benjamin. 17, napansin ng matanda ang Levita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito, tinanong, taga saan kayo at saan kayo pupunta? So at least may lumapit po sa kanila, no? At nagtanong. Hindi nga lamang siya hindi lamang siya kabilang sa lipi po ni Benjamin, kundi siya po ay taga sa kaburulan po ng Ephraim. Sumagot ang Levita, galing po kami sa Bethlehem, Judah, at papauwi na sa kaburulan ng Ephraim. Wala po namang nag-alok sa amin ng matutuluyan. Mayroon po kaming pagkain, pati ang aming mga asno. Sapat po ang dala namin para sa aking sarili at sa aking asawang lingkod at aking alipin. Hindi nyo kami problemahin, sapat yung aming yung aming dala. No? Hindi nyo kami bibigyan ng pagkain, meron kami. Matutuluyan lamang yung gusto namin. Bigyan nyo lang kami ng matutuluyan. No? Sa gabi lang, sa gabing ito aalis din kami. Di ba kinabukasan? Pero kita natin yung mga taga-Gibeya, hindi sila concerned sa mga ganitong mga bagay. Katulad nga sa kapanahunan natin ngayon. Diba? Subukan mong pumunta ngayon maraming mga, yung mga vloggers. Diba? Pero hindi naman nila kayang i-occupy lahat. Diba? Ng mga homeless. No? Sinabi ng matandang lalaki, sa amin na kayo magpalipas ng gabi. At least may nag-offer ng kanyang tahanan. Huwag dito sa liwasang bayan. Huwag dito sa liwasang bayan. So alam ng matandang ito kung anong meron sa liwasang bayan. Alam niya, 'di ba? Kaya inoffer niya mismo yung kanyang tahanan, no? Para po dito po sa mga naglalakbay na ito. Mga kapwa nila Israelita to, mga kapwa nila Israelita. Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda, hospitality, ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. No? So, normal lang, no? Maghuhugas ng paa kasi marumi yung mga daanan, di ba, na kanilang dinadaanan. Nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga taga roong mahilig sa kalaswaan at kinalampag ang pinto. So, may ganito ng pangyayari, di ba? Meron ng pangyayari sa scripture na ganito rin po yung nangyari sa Sodom at Gomorrah. No? Sa Sodom at Gomorrah. Sabi dito, sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, ilabas mo ang lalaking panauhin mo't
makikipagtalik kami sa kanya. So, ito yung mga taga-Gibeya, mga kapatid. Ang Sodom at Gomorrah, hindi mga Israelita. Pero dito, mga lahi ito ng mga Israelita. Lahi ito ng lipi ni Benjamin. No? At ganito po yung klase ng buhay na meron po sila. No? Makikita natin na, sabi niya, ilabas mo yung mga panauhin mo at makikipagtalik kami sa kanya. Sumagot ang matanda, huwag mga kaibigan, napakasama ng iniisip ninyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang naman ninyo ang taong ito sapagkat siya'y aking panauhin. So at least pinoprotektahan naman niya yung mga visitors niya. Normal lang naman yun, di ba? Protektahan mo yung iyong mga visitors. So 24, kung gusto ninyo, ang anak kong birhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin ninyo. Sinong ama yung, parang si Lot din, di ba? Sinong ama yung, kayo, pwedeng gawin ninyo yon sa mga kalalakihan natin? No? Ibibigay ninyo yung anak ninyo para lang gawin nila yung mga kalapastanganan, di ba, na gusto nilang gawin. O sa mga nanay, kaya ba ninyo yung gawin? Pero itong matanda na ito, kaya niyang gawin. Maprotektahan lamang, di ba, yung kanyang bisita. Lalong-lalo na ito ay isang Levite, no? Sabi dito, ibibigay ko sila sa inyo at gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Huwag lamang itong panauhin kong lalaki. Ayaw makinig ng mga tao, kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito at ito'y magdamag na hinalay ng mga lalaki. Supposed to be, yung tahanan po na ito, magiging safe yung babae. Diba? Supposed to be, ipagtatanggol po siya ng Levite na ito sa buhay man o sa kamatayan. Diba? Supposed to be, itong mga kalalakihan na ito sa Gibeah, hindi nila ito dapat gawin sa kanilang kapwa Israelita. Pero makikita natin mga kapatid na ganito po kasama yung kapanahunan nila. Ganito nakasama yung mga tao, ganito nakasama yung mga Israelita. Diba? Sa kapanahunan po na ito. At kung titignan natin, grabe naman yan. Grabe naman yung ginawa, no? Sabi dito, nang mag-uumaga na, ang babae na handusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon na sinikatan ng araw. Diba? Nakakaawa siya. Nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. Alam mo yon, yung talagang magra-run siya for safety, supposed to be, eh. Diba? Buksan niyo yung pinto. So just imagine na lang yung sitwasyon ng babae po na ito na talagang magdamagan siya, eh. Kung ilan yung tao na yon, diba? Kung ilan yung mga kalalakihan na yon, magdamagang hinalay po siya. Eh, grabe yung kanyang sitwasyon. Diba? Marahil nanghihingi po siya ng tulong talaga. Diba? Nanghihingi po siya ng, tulungan ninyo ako. At gusto pa nga niyang, talagang abutin yung doorknob, diba, ng pintuan. Sabi dito, nakahawak pa doon sa pintuan, no? Sinabi ng Levita, bangon na at uwi na tayo. Bangon na. Parang walang nangyari. Grabe namang puso yung ganyan. Diba? Parang, ewan ko po mga kapatid, pero parang, grabe naman, no? I don't know how you feel, pero sa akin parang, grabe lang namang talagang kasamaan. Diba? Yung parang walang nangyari. Parang laruan lang yung buhay. Parang laruan lang yung tao. At kung grabe ito, diba? Tingnan natin yung ginawa ng Hamas sa mga inosente. Diba? Tingnan natin yung ginawa nila. Grabe din lang. No? Ang tao talaga, grabe po yung kanyang kasamaan. Ito, lingkod ito ng Diyos na talagang isinaran na niya yung kanyang tainga sa doon sa pagtulong, supposed to be. Mapahamak na yung lahat, wag lang siya. So makikita natin yung selfishness ng Levite na ito, no? Selfishness, masave lang niya yung kanyang sarili kahit mag-suffer yung iba. Yung matanda naman, alam natin matanda na po siya, pero masave lang yung kanyang sarili din, 'di ba? Kaya niyang ibigay naman yung kanyang anak,
'Di ba? O kaya itong concubine na ito ng Levite, no? Masave lang selfishness. Grabe yung nagagawa ng selfishness, 'di ba, sa isang tao. Kahit naman sa kapanahunan natin ito, kung sino yung selfish, gagawin niya yung lahat kahit na for the destruction, 'di ba, ng ibang tao. Sinabi, bangon na, ngunit hindi sumasagot ang babae. Kaya isinakay niya ito sa kanyang asno at nagpatuloy sa paglalakbay. Ganun lang. Wala na, no? Grabe sila, no? Grabe yung kanilang kasamaan sa kapanahunan na ito. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at pinagputol niya sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. Patay na nga yung tao, pinutol-putol mo pa. 'Di ba? Ng 12, 12 piraso. Grabe, double murder na yung iyong ginawa. 'Di ba? Parang walang halaga yung buhay, walang halaga yung nararamdaman ng babae na ito nung namatay siya, pinagputol-putol pa niya, no? Parang kinonsider, sino po ba yung mga ino-offer? Mga hayop yun. 'Di ba? Mga hayop sa scripture, mga hayop lang yung ganito na pinagpuputol-putol at ino-offer. Pero ganun po yung kanyang trato sa kanyang asawa. 'Di ba? Concubine man ito, no? Sa kanyang asawang lingkod. Nakakaano lang, no? Nakakalungkot lang, 'di ba, na makita po natin yung mga tao na walang pagpapahalaga sa buhay ng iba. 'Di ba? Na kung titignan natin, minsan kasi yung mga lalaki masyado silang dominant, na parang lalong na 'di ba, sa mga Middle Eastern na mga countries, na parang walang halaga yung babae, walang halaga yung buhay ng babae. Parang kasangkapan lang ito, 'di ba, para po sa kanila. Pero makikita natin, mga kapatid, sa scripture, sa Genesis pa lang, 'di ba? Walang ganun Kasi nung create ng Lord ang lalaki, create niya yung babae na magiging katulong, 'di ba, ng lalaki. Magiging katulong. Iba kasi ang konsepto natin sa katulong, parang alipin. Pero pantay lang sila ng responsibility. Magtutulungan sila. 'Di ba? Kapag nagmamartilyo itong si Adan, pwedeng maghawak itong si Eva ng kahoy habang minamartilyo, katulong. 'Di ba? Kasama niya. Ang konsepto kasi natin sa katulong, alipin, nasa kanya na lahat, magtatrabaho na lahat. May mga asawang ganyan Hirap na yung asawang babae, hindi man lang tinutulungan, paupo-upo lang, pakuya-kuya-kuy lang. 'Di ba? Yung mga ganon. Pero hindi, sa konsepto ng Lord, walang ganon. Walang mas mataas, walang mas mababa. Babae ka man o lalaki, parehas kayo ng buhay, 'di ba, na create ng Lord, no? Pero dito makita natin, sabi dito 30, lahat ng makakita rito ay nagsabi, wala pang nangyayaring ganito buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin, no? At dito po sa chapter 20, naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin, no? Makikita natin bukas kung ano po yung mangyayari. Pero yung chapter 19, nag-end po siya sa ganito. Wala pang nangyaring ganito. Talaga? Walang nangyaring ganyan. Pero grabe po yung kasamaan nila. 'Di ba? Grabe lang talaga yung sukdulan po yung kanila pong mga kasamaan. Kasi bakit? Wala na silang pagkatakot sa Diyos Wala na silang pagkatakot sa Diyos. Yun po yung bunga, 'di ba, nang hindi po nila pagsunod, 'di ba, sa Panginoon. Subukan mong hindi palaging umattend sa gawain po ng Panginoon. Madidevelop sa iyo, 'di ba, yung kapahangasan, madidevelop sa iyo yung pride hanggang sa hindi ka na talaga natatakot na gumawa, 'di ba, ng kasamaan laban sa Diyos. So yun po, mga kapatid, yung ating lesson, at itatype ko na lamang po yung ating questions. Erev Tov po.